Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 3, workbook naman po tayo this time, page 26. Start tayo with Ohui vocabulary. Yung instruction natin, again, pipiliin yung tamang sagot dito sa provided words, no? Number 1, or bago pala natin sagutin yung number 1, review muna tayo. Sangdam, ano ba ibig sabihin yan? Consultation or counseling. Knowin, yung ating mga matatanda, no? Seniors, so elderly. 교육, education. And then, Deo, rental. So, tingnan natin yung sinasabi sa number 1. 요즘 자녀와 함께 살지 않고 혼자 사는 blank, 이or가 늘고 있다. So, dito tayo sa 늘고 있다. Ito po, ibig sabihin yan is increasing. It talks about number. Okay, so, tumataas yung bilang. Okay, ng alin? So, sabi dito, 혼자 사는. So, ibig sabihin yan, living alone. Okay? So, sabi, these days, hindi na daw kasamang nakatira yung mga anak. So, instead, mag-isa na nakatira. So, alin or sino? Yun yung nag-i-increase daw ang number ng cases. So, yung pinaka-angkop na sagot dyan is yung knowin. Okay, mga elderly natin. So, knowin, may batchim na niyon, kaya i yung bibilugan natin. 요즘 자녀와 함께 살지 않고 혼자 사는 노인이 늘고 있다. Number 2. 우리 회사에서는 해외 근무 직원들이 건강 문제를 전화로 blank 해주기로 했다. So, dito muna tayo sa 우리 회사에서는. So, sa company namin, 해외 근무 직원들이 건강 문제를. So, pag sinabing 해외 근무, ito yung mga nagtatrabaho sa labas ng bansa. So, kung sa Korea sila originally nakatira, pinadala sila sa ibang bansa. Doon sila nagtatrabaho. And then, yung kanila daw health concerns. So, 건강 문제. Okay? So, 전화로. So, via phone. Okay? 주기로 했다. So, they decided to provide via phone. Alin? So, malamang kapag ako, kunwari, Korean ako, pinadala ako sa US, tapos meron akong health concerns, mas prefer ko nakausap is kapwa Korean ko din. So, hindi naman kaagad-agad ako makakapunta sa Korea. That time, they provide daw yung phone consultation. So, yung sagot natin is 상담. Number 3. 돌봄 서비스 업무를 하는 사람들은 한 달에 한 번 반드시 업무 blank을 받는다. So, dito muna tayo, 돌봄 서비스. So, pag sabing 돌봄, ito yung pag-aalaga, no, or caregiving. So, sabi, para daw po sa mga tao na ang business ay about caregiving services. 한 달 한 번. So, once a month. 반드시. 반드시 meaning must, kailangan. Okay? Tapos, 업무, work, or pwede din yung business nga. Yan. Tapos, 받는다, receive. So, kailangan daw na once a month ay magre-receive sila ng, so ano yung angkop na sagot dyan? So, ito ay para sa mga tao na ang business is about caregiving services. So, yung pinaka-proper na sagot is education. Okay, so 교육. So parang ang magiging ibig sabihin niyan is yung business training. Okay? Work education or business training once a month, kailangan mag-receive kayo ng ganon kung ang business nyo is about caregiving. Okay, so dito na tayo sa last one. Yung natitira na lang is yung Deo, rental. So sulat na natin yung sagot. Deo, 하는. Okay, so sabi, 우리 시에서는 구직자에게 면접 때 입을 정장을 무료로 대여하는 서비스를 실시한다. So, ano ba yung 실시한다? Okay, offer or provide. Okay, or implement. Alin daw? Yung libre na 정장. Ano yung 정장? Suit. Okay, yung mga sinusuot na formal attire kapag interview or may formal events. Yan. So, sabi, 우리 시에서는, so 시, city, no? Doon sa lugar namin or sa city namin, 구직자에게. So, yung 구직자, job seekers. Yan, mga naghahanap ng trabaho, no? Tapos, 면접 때. So, te, during.
And then, 면접 interview. Okay, so during interview daw ng mga job seekers dun sa lugar nila, they offer yung rental services for free para sa mga isusuot na damit. Okay, 입을 정장. Okay, so para sa isusuot na formal wear. Vocabulary number 2, instruction. 다음 문장에 알맞은 것을 고르세요. So, piliin natin kung alin sa numbers 1 and 2 yung tamang 사got. So, check muna natin yung pagpipilian. 받을 수 있다, can receive. Okay, can receive. 나눌 수 있다, can share. Okay, or divide. Kasi yung nanuda means to divide. In some cases, ibig sabihin niya is to share, no? Paghati-hatian. Okay, so tingnan natin yung sinasabi sa number 1. 65세 이상의 노인들은 무료로 독감 예방 접종을 tapos yung sagot na. So sabi, above 65 years old daw na mga matatanda, free ang flu vaccination. Okay, so ano yung pinakaangkop na sagot? Malamang can receive. Okay, so number 1. Dito tayo sa number 2. Okay, so yung pagpipilian muna. 얻을 수 있다, 고를 수 있다. Again, yung 을 수 있다 or real 수 있다 means can. So from the word 얻다, meaning to get or to have. Okay, so to get or can get. Yan, kasi nga may 을 수 있다 na grammar. So, 고를 수 있다 from the word 고르다, ibig sabihin to choose, no? So, magiging can choose. Yan. So, tingnan natin yung sinasabi. 인터넷에서도 요가 정보를 쉽게, tapos yung sagot. Sabi, sa internet din daw, yung information about parenting ay easily, so madali mo nang, malamang, can get. Okay, so, mas appropriate yung makuha kaysa pipili. Number 3, yung pagpipilian muna, 대여한다. So again, ito yung rental, no? To rent. And then, 맡긴다, to leave. Kumbaga, iiwan mo or mas better na word is to entrust. Yan, ipagkakatiwala mo. So sabi, 우리 부부는 회사에 출근하기 전에 어린이집에 아이를 So sabi, kaming mag-asawa, so bubu is couple, no? So kaming couple or mag-asawa, 회사에 출근하기 전에, bago kami pumasok sa company, 어린이집에, so dun sa preschool, yung bata daw or yung anak nila ay malamang pinagkakatiwala nila dun, no? 맡긴다. Okay, so sila papasok na sa trabaho, yung anak nila ipapaiwan nila or ipapaalaga nila dun sa 어린이집. Number 4, pagpipilian, 도우러. So, yung 으러, ro na grammar ginamit. So, to, no? To, and then plus yung verb, yung action. So, do from the word dopta, which means to help, no? Yan. Tapos yung batta, to receive. Okay, so sabi, 오세요. Please come. 사배 한국 생활에 대해 궁금하신 분을 상담을 blank 오세요. So yung sabi, para daw po sa mga tao na curious about sa buhay sa Korea. Yan. So, please come to malamang receive. Okay? So, please come to receive consultation or counseling. Number 5, yung option number 1, 돌보는. So, again, from the word 돌보다. So, ibig sabihin, pag-aalaga, no? To take care. And then, 빌리는. From the word 빌리다, ibig sabihin, to borrow. Okay, hiramin or humiram. 요즘은 주인 대신 반려동물을 직업이 인기이다. So, dito muna tayo, 인기이다. 인기, ibig sabihin popular, no? So, popular daw yung 직업, yung job. Anong job yung popular? Sabi niya, 요즘, again, no, these days or nowadays, 주인 대신에. So, instead of the owner, ayan. Tapos, itong 반려동물. Okay, sulat ko yung instead dito, no? Ayan, tapos ito ay, ibig sabihin, pet. Okay, yung iyong companion na pet or alaga. So, ano bang ginagawa dun sa pet? Okay, kung hindi ikaw yung owner, yung trabaho mo, ikaw yung malamang nag-aalaga, no? Dun sa pet. Ayan, so sagot natin is 돌보는.
Okay, so again, 요즘은 주민 대신 반려동물을 돌보는 직업이 인기이다. Now for item number 3, 관계 있는 것을 연결하세요. So ito yung medyo mahirap na part, no? So kailangan, ang tip ko dito, intindihin muna natin yung sinasabi sa 1, 2, 3, 4, tapos lalagyan natin ng mga keywords para mas madaling pagdugtong-dugtungin kung sino yung may connection sa bawat isa. So number 1, 작은 식당을 하나 열고 싶은데 방법을 모르겠어요. Sabi niya, gusto daw niyang mag-open ng maliit na restaurant. Okay, small business kumbaga. Kaya lang, hindi daw niya alam kung ano yung paraan kung paano gagawin. Okay, so dito, small business. Pwede nating sulat yung ganyang keyword. Yan, so 작은 식당, small restaurant or business nga niya yan. And then number 2, 한국어를 잘 못해서 은행을 이용하기가 힘들어요. So dito sabi niya, hindi siya masyadong marunong sa Korean kaya hirap siya na gamitin yung bank or bank services. So dito gawin natin difficulty. Okay, so difficulty saan? Sa Korean and sa bank. Yan. So kahit hindi kumpleto yung basta yung mga keywords lang. Number 3, 아이에게 다양한 장난감을 사주고 싶은데 너무 비싼 것 같아요. Sabi niya, doon daw sa kanyang anak or sa bata, gusto daw niyang bilhan. Okay, sajugo 싶은데 gusto niyang bilhan ng iba't ibang klase ng laruan. Kaya lang, sa tingin niya ay masyadong mahal. Okay, so dito about toys and expensive. Yan. So, pwedeng kung ilan yung gusto niyong keywords, no? Number 4, 요즘 몸이 너무 피곤한데 왜 그런지 모르겠어요. Sabi niya, nowadays, yung aking katawan ay sobrang pagod. Kung bakit ganon, hindi ko rin alam. Okay, so dito yung tired. Yan na lang yung ilagay natin na keyword. So dito naman tayo sa kabila. So dito sa number 1, sabi, 요즘은 장난감 도서관에 예약만 하면 대여해줘요. So sabi, these days daw, meron silang tinatawag na toys library. O, diba? May library for toys. So, kapag nagpa-reserve ka daw dyan, pwede kang mag-rent nung kanilang mga toys. So, may kinalaman ulit sa toys. So, malamang ang sagot natin dito is yung 3 sa kaliwa, dugtong sa 1 sa kanan. Next, 검진을 받아보는 게 어때요? 검진 means check up. Okay, so sabi niya, ano kaya kung magpa-check up ka? Okay, so sagot natin is number 4. Yan, kasi may kinalaman sa pagod, no? So sabi niya dito sa number 4, pagod yung katawan niya, hindi niya alam kung bakit. Next, 창업지원센터에서 무료로 창업 상담을 받을 수 있어요. So sabi niya, dun daw sa Startup Support Center, pwedeng makareceive for free ng startup consultation or counseling. So, dito na tayo sa number 1 sa kaliwa. Yan ang karugtong niya. Next, 동번역 서비스를 신청해보세요. Sabi niya, try mong mag-register for interpretation and translation services. So, dito tayo sa number 2. Okay, so since hindi pa marunong masyado mag-Korean, yung sinasuggest is mag-register or mag-apply for interpretation and translation services. Now, for item number 4 ng vocabulary, so pipiliin ulit yung tamang sagot dito sa mga blanks natin. 예방접종, again, yung ibig sabihin niyan is vaccination. 방문 상담, on-site consultation. So, bibisita ka directly dun sa kung saang center man yon, and then dun ka magpapakonsult. 무료 교육, so free education. 동번역 서비스, interpretation and translation services. Okay, so sulat ko. Interpretation and, pangit ng sulat no? Interpretation and translation. Tapos service. So dito, tingnan natin yung nakalagay sa mga memo. 이민자 지원 서비스가 시작된다. So sabi, nag-start na daw po yung support service para sa mga immigrants. Okay, so immigrant support service has started. Pwedeng yun yung ibig sabihin niya, no? Next, 여러분이 한국 생활을 함께 합니다. So sabi, we join you, 함께, no? Together. We join you with your life in Korea. So sabi sa number 1,
아직 한국어가 부족해서 말이 잘 안 통하세요? So, tinatanong, no? Sabi, 말 잘 안 통하세요. Ibig sabihin yan, difficulty communicating. Nahihirapan ka bang makipag-communicate? Kasi hanggang ngayon is lacking ka pa rin sa iyong Korean language. Ayan, so parang hirap ka pa rin mag-Korean. Yun yung question. So, yung sagot, blank, 을 or 를 신청하세요. So, may suggestion or advice, no? So, register daw. Saan? So, malamang dahil hirap sa communication, yung isasuggest niya na service is yung interpretation and translation. So, dito, ABC na lang, no? A, B, C, D. So, number 1 is letter D. And dahil walang batchim yung 서비스, so, 서비스를, yan. So, 어떤 번역 서비스를 신청하세요. Number 2, 아이가 있어서 센터에 방문하기 어려우시죠? So, dito, ang question is, 아이가 있어서, dahil meron kayong anak, mahirap para sa inyo ang bumisita sa center. Tama po ba? So, parang kino-confirm niya kung tama yung kanyang naisip, no? Tapos, ano yung, natin, sagot? 해드립니다. So, 해드립니다, kumbaga, offer, we offer, alin? So, kapag meron kang anak at nahirapan kang pumunta sa iba't ibang lugar, so, ang gagawin nila is, sila yung pupunta sa'yo, malamang. Okay, so, ito yung 방문 상담. Okay, so, 방문 상담, may batchim na miyum, so, 을, 방문 상담을 해드립니다. Yan, so, bibisita daw sila para magkaroon kayo ng consultation. Since hirap ka nga na makaalis dahil sa iyong baby. 컴퓨터를 배우고 싶은데 수업료가 부담되세요? So, yung 수업료 po dito, yung tuition fee, no? Yung bayad po. Ibig sabihin, hindi libre yung computer class. Sabi niya, gusto mong matuto ng computer pero nahihirapan ka sa tuition or can't afford yung tuition. So, ano yung suggestion? 받으세요. Please receive yung 무료 교육, free education. So, letter C. Dahil may batchim yung 교육, 을 yung bibilugan natin. 무료 교육을 받으세요. And then yung last item, number 4. 올겨울 독감 걱정은 안 하셔도 됩니다. So sabi, no need to worry na daw po yung flu vaccination. So bakit kaya? Kasi malamang yung vaccination ay 받으실 수 있습니다. Can receive. So kahit daw po yung vaccination na yan ay pwedeng ma-receive. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.